Sa ibang balita, mayroon ngayong 10 araw si Vice President Sara Duterte para sagutin ang 2 impeachment complaints laban sa kanya. Naidineklara na rin ng House Committee on Justice bilang sufficient in substance. Live mula sa Batasang Pambansa magbabalita si Bien Manalo ng Congress TV. Bien! Tama ka dyan, Princess. Formal na ngang natanggap ng Office of the Vice President ang notice mula sa House Committee on Justice. Ito yung kaugnay sa 2 impeachment complaints na inihain laban kay Vice President Sara Duterte. Princess, bandang 10:44 kaninang umaga nang matanggap nga ng OBP ang naturang abiso. Pirmado ni House Committee on Justice Chairperson at Batangas 2nd District Representative Jerby Luistro ang notice. Binibigyan ng non-extendable 10 days si VP Sara para sagutin ang 2 impeachment complaints. Ibig sabihin niyan, Princess, ay hindi na palalawigin pa ang 10 araw na palugid na ibinigay sa kanya. Nakasaad pa sa notice na sakaling hindi siya makapagsumiti ng tugon sa itinakdang panahon ay ituturing na itong otomatikong pagtanggi sa lahat ng paratang na nakapaloob sa mga reklamo. Kabilang sa mga aligasyon sa bise ang umano'y paggamit ito ng pondo bilang kalihim ng Department of Education. Kasong sedisyon kung saan nasilip ang pagdalo niya sa ilang kilos protesta na umano'y tumutuligsa sa gobyerno at ang pagbabanta umano nito sa buhay ng ilang matataas na opisyal ng bansa, kabilang na ang Pangulo. It's considered as a denial of all the allegations contained in the complaint, and the Justice Committee will simply proceed to hearing these impeachment complaints. The Chair declares the sufficiency in substance of Zabala et al. Impeachment complaint. So ruled. Matatanda ang kapwa ay dineklara na ng komite bilang sufficient in form at sufficient in substance ang 3rd impeachment complaint o ang Zabala et al. Complaint na inendorso ni Mamamayang Liberal Party List of Representative Leila de Lima at Akbayan Party List of Representative Percy Sendanya at ang 4th impeachment complaint o ang Cabrera et al. Complaint na inendorso naman ni Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. at House Deputy Speaker Francisco Paulo Ortega. Ayon naman kay ML Party List of Representative Leila de Lima, nasa kampo na ni VP Sara kung sasagutin nito ang 10-day calendar notice na ipinadala ng komite. Of course, it's up to her. It's up to her. Kung hindi niya sagutin, then she runs the risk of having waived the right to answer. But so, decision po niya yan. I'm sure she will be consulting the lawyers, her lawyers, if she has not done so by now. Samantala, kinikilala naman ng defense team ni Vice President Sara Duterte ang natanggap na notice. Hindi na rin nila kailangang maglabas ng anumang karagdagang komento sa ngayon. Princess, once naman na makapagpasa na ng tugon ang kampo ni VP Sara, ay padadalahan din ng kopya ng kanilang verified answer ang mga complainant. Alinsunod na rin yan sa Section 6 ng Impeachment Proceeding Rules. At sa April 8 nga, Princess, inaasahan na magkakaroon muli ng pagdinig ang komite para malaman kung may sufficiency in grounds o probable cause sa mga reklamo bago humantong sa botohan sa plenaryo at may angat na itong impeachment proceeding sa Senado. At yan ang update mula rito sa Batasang Pambansa. Balik sa iyo, Princess. Maraming salamat, Bien Manalo.